kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaintasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang pinagbuklod na komunidad ng Poong Nazareno, nasa ika-5 linggo po tayo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa sa salita ng Diyos, tayo'y hinirang ng Panginoon. Tayo'y pinili niya upang kahit na tayo mahina, marupok, mga makasalanan, ipinagkatiwala niya sa atin ang pamamahagi ng mabuting balita. Ikalat, isiwalat ang Ebanghelyo sa kapwa natin. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niyan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng
Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatad sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay, laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ng labi. Mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang siraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patung sa akin. Ang baga ay dinakip sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi ang mga kasalanan mo.
narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aking susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itunulong, ay lumakas agad ako. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikaw ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya ay napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita rin siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkatitipon. Marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging apostol, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpadala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila.
Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot ka at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasira-sira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kayong matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Kay Kristo lahat ay kaya, sa mga tao magmalakaya. Kay Kristo lahat ay kaya, sa mga tao magmalakaya. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating mga pagbasa, ang salita ng Diyos, ay ukol sa pagpili
paghirang. Itinalaga ang isang tao na akala niya hindi siya karapat-dapat para sa isang misyong ingrande, iligtas ang sanlibutan, ikalat ang mabuting balita, ipalaganap ang ebanghelyo ukol kay Jesus. Iwan ang mundong kilala mo at pupunta ka sa lugar na hindi mo naman kabisado. Ngunit para sa Kanya, susunod ka. Ang ating kataga ay mamamalakaya. Ay, kahit tayo Pilipino, di naman natin naririnig yung magmalakaya sa ating pang-araw-araw na pangungusap, pananalita. Siguro, malalim na Tagalog. Alam natin yung mangisda, hindi po ba? Kahit sinabi kay Simon ni Jesus, pumalaot ka. Tayong nandito sa loob ng syudad at wala naman sa ating mangingisda. Alam natin yung mangingisda, nanguhuli ng isda. Pumalaot, pumunta ka sa laot, pumunta ka sa dagat upang mamingwit ng isda, manghuli ng isda. At yung isda, iniihaw at kinakain. Yan. Ano ba yung mamalakaya? Ang mamalakaya ay hindi lang malapit sa Pampangyan. Pupunta tayo sa gitna ng lawa, sa gitna ng dagat, sa gitna, mas malayo pa, sa gitna ng karagatan. Naku, malayo na yon. Dapat marunong kang lumangoy. At nakakatakot na. Yan ang bilin, yan ang utos ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Yan ang magmamalakaya. Bilang Makata po ako, kaya kung kasama siya. Kaya magmalakaya. Kaya kung kasama siya. Kaya piliin siya. Kuya, si Jesus. Yan po yung mensahe kong patula. Ang ating mga kwento, unang pagbasa, Propeta Isaias. Naku, nandyan yung mga anghel na sinasamba ang Panginoon. Santo, Santo, Santo. Banal, banal, banal. Ang Diyos makapangyarihan. Mga anghel yan. Mga dalisa yan, mga malilinis. Tinawag si Isaias. Hindi siya karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Ang sabi niya, ako'y taong madumi ang bibig. Kasama ko, kabayan ko, mga taong madudumi ang bibig. Hindi ko po alam ang interpretasyon ng maduduming bibig. Maari na, sa akala natin, akala ko, basta madumi ang bibig, mga chismoso, mga chismosa, mga marites, mariposa. Ano balita? Ano latest? O baka yung taong nagmumura, malulutong ang mura. Diba? Madumi ang bibig. O kaya yung nagagalit. Kumukulo yung dugo. Hindi ko po alam. Maria. Chismis. Pagmumura. O hindi magaganda ang nanggagaling namumutawi sa bibig, sa labi. Kakaiba sa mga kanta ng mga anghel.
Makasalanan ako. Ngunit, kung pipiliin niyo ako po yung tutugon. Yan po si Isaiah's unang pagbasa. Ang pangalawang pagbasa, unang Korinto, halimbawa ni Pablo. Ang Diyos nagpakita kina Pedro, kina Santiago, sa mga apostol, 500 sa mga disipulo, pagkatapos siyang muling nabuhay, nagpakita. Kahuli-hulihan, yung aparisyon, nagpakita ang Panginoon sa akin. Ako'y hindi karapat-dapat. Karapat-dapat. Hamak ako. Ako pinaka maliit sa kanila. Bakit? Kung si Isaias, chismoso, nagmumura o magalitin, madumi ang bibig, si Pablo, inusig ko ang simbahan. Hinuli ko ang mga Kristiyano. Ipinabilanggo ko ang mga Kristiyano. Nilagay ko sila sa bilangguan. Yung mga Kristiyano, inusig ko. Persekusyon. Hindi ako karapat-dapat, ako'y makasalanan. At si Pedro sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, inutusan si pumalaot ka. Mabigat na Tagalog yan. Pumunta sa laot, sa baybayin. Pumunta ka pa doon sa malayo. Ihulog mo ang lambat. Sa loob-loob ni Pedro, sino ba itong nagsasalita, itong karpintero nito? Ano ba profesyon mo? Ako'y mangingisda. Ang pinakamainam na manghuli ng isda sa gabi. At buong gabi kami nagpagod. Wala kaming nakuha ni isang isda. Pero sinabi ni Pedro, ngunit dahil sa sinabi niyo, Panginoon, gagawin ko po. Mabigat pa sa kalooban niya. At nung 2 bangka na puno ng mga isda, nagtawag pa sila ng mga barkada, tulungan niyo po kami. Hindi na namin mahatak yung lambat. Yung mga kabarkada niya, yung mga anak ni Zebedeo, mga kasama pa, napupuno na sa bigat ang lambat at ang mga bangka. Minaliit niya ang Panginoon. Yun ang kasalanan niya. Minaliit niya. Nagpatira pa si Pedro. Lumayo kayo sa akin sapagkat makasalanan ako. Ito po, sa mga naglilingkod sa simbahan ngayon, international na, global na, pandaigdigan na ang tawag. Napakadami na ng mga nagmamahal sa Nazareno. Ngunit sino ba ako? Sino ba tayo? Makasalanan din ako. Sa panahon ngayon, social media, maliit lang na kasalanan, viral. Sino bang walang kasalanan? Lalo na ngayon. Noon, matatago mo pa. Ngayon, i-google mo lang. Sige. Ilagay mo, i-google mo. Hernando Coronel. Ano lilitaw doon? Meron bang iskandalo dyan? Natatakot ako. Lawak ng dapat gawin. At ang mga hinihingi ng tao. Ako'y tao lamang. Mahina din ako. Napapagod din ako. Nagugutom din ako. Yan po. Kaya kung kasama siya. Hindi naman ako siya. Mapahiya ako. Makalimutan ako. Mabaliwala ako. Hindi naman ako. Siya. Kaya, mamalakaya. Kaya, kung kasama siya. Magtiwala tayo. Huwag niyo sabihin na, sino ba ako? Ordinaryo lang ako. Yan. Mas magaling yan. Yan, mas matalino yan.
Maraming abilidad yan. Sinabi ng Panginoon, ikaw, kaya kung kasama siya. Kaya, minsan din, o kaya, minsan din, naisip ko rin sarili, minsan din minsan ay, ano kaya kung di ako nagpare, kung nag-asawa ko, yung nagtatrabaho ako, katulad ng buhay ninyo. Nagtatrabaho, may pamilya, may anak, sinisikap 3 beses na magkaroon ng pagkain sa mesa, may edukasyon, ayan, ano kaya? Papasok sa isip mo. Kaya nga, pipiliin ng tinawag. Kaya lalo na ngayon, maraming mapagpipilian. Kaya, pipiliin si Jesus. Araw-araw, papasok yan. Sino pipiliin mo? Kaya, pipiliin si Jesus. Una, mamalakaya. Kaya, kung kasama siya. Kaya. Malakas tayo. Hindi tayo, may mga kulangan tayo, pero bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Kaya, piliin si Jesus araw-araw. Panginoon, ngayong araw na ito, bukas, sasariwain ko ulit pangako ko. Ngayon, pipiliin ko kayo, kaya para kay Jesus tayo. At Kuya si Jesus. Kuya si Jesus. Kailangan ko ng gabay, kailangan ko ng tulong, ako'y nadadapa. Paano ba ito? Marami din akong tanong, marami din akong question. Marami pinapagawa yung mga tao. O nasaan ba yung plano? Di naman ako Diyos. Di naman ako eksperto. Kailangan may tutulong, may gagabay. Kuya si Jesus. Sa mga pagbasa, Isaiah, Pablo, Pedro. Ngayon, ako, tayo. Kaya natin kung kasama siya. Kaya. Huwag mo isipin yung kahinaan mo. Kaya. Kaya, araw-araw, bukas, ulitin natin, kaya pipiliin natin ang pagtataya ng buhay, kaya si Jesus. At kung kailangan natin ng tulong, Kuya si Jesus. Kuya si Jesus. Tutula na po ako. Ay, cellphone na ako ngayon. Cellphone na dati libro ko. Ngayon medyo high-tech na, Si Jesus, hustisya, siyang penitensya, atin siyang konsyensya. Ang misa'y memorya, magandang istorya, kay Jesus pumasya. Siya ang ating grasya, siya ating biyaya. Tayo ay malaya, lahat naging kaya, sa Kanya tumaya. Si Jesus mayaya, lahat ay masaya, sumampalataya, o kaaya-aya, o magmalakaya. Magmalakaya, espelengin natin ang magmalakaya. M-A-G-M-A-L-A-K-A-Y-A. M, mangisda ng tao. A, aral ni Jesucristo. G, gabayan tayo ng Ebanghelyo. M, mabuting balita ipahayag. A, awit ng papuri. L, lumakbay at humayo. A, alamin ang katikismo. K, kaharian ng Diyos ibalita. A, alagaan ng dukha. Y, yaman ng langit ipakita. At huling letra po, A, Alleluia, ating kanta.
Aleluya, ating kanta. Sa tulong po ni Maria at ni San Jose, may santo po para sa araw ngayon, isang misyonero meron tayong imahen sa ating dambana, si San Pedro Bautista. Nawa po, tayo po'y kayanin natin ito. Magmalakaya tayo. Ikalat natin ang mabuting balita ukol sa ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap, maisabuhay ang iyong pag-ibig na kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso kaming mananalangin. Panginoon, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan ay hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masasamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataan na nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19 ng buong galak at pasasalamat, silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, lalo nawa naming mahalin ang bawat isa na siyang aming danrin upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilhan, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at
tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkalo mo ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol, San Pedro Bautista, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Itong alon sa dagat, tulad ng ating buhay. Kung minsan ay tahimik, kung minsa'y magalaw, ganyan ang ating buhay.
buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hilahil, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, tulak ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y bathin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayumo o namamalakaya. Lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang? Humayog ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman, sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay hulihin. Humayog ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman, sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay hulihin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binigay, kami niloob mong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamungan na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin Amen. kay San Roque, pintakasi ng mga pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan nung ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ni lumang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinainga sa tulong po niya ay makamintang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangakon sa binyag, na ikalong ibig at paglilingkram bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo,
Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.